Happy Sabat. Maayong buntag kaigsuunan. So, hanggang doon lang po ako. So, naimbag nga Sabado kada kayo amin kakabsat. So, kung meron mga Ilocano dito, ako po ay adapted din na GI, but not pure Ilocano. Pero malalim po ang aking pananalita sa Kailokanuhan because I was once church pastor in the northern region, pure Kailokanuhan. So, nakapag-pastor po ako doon ng 3 years. So, I know very well how to speak Ilocano, kakabsat, kaigsuunan. So, maraming pong salamat. So, salamat din po kay Attorney Team Gugma. Salamat po sa inyo. Pakitas po yung mga Team Gugma. Okay, salamat po sa lahat po kayo. So we appreciate your effort in our old mission CLPM mga kapatid. So kami po ay dumating kami dito sa Mindanao last Monday. The whole team of CLPM Central Luzon Provinces Mission is a new mission in Luzon. New. We bifurcated last November 22 to 23. That is our first constituency meeting. So November lang po kami isinilang bilang isang misyon. So sa ngayon parang pang 5 buwan pa lang po kami na misyon. We came from our mother conference, Central Luzon Conference, the biggest conference maybe in the whole Philippines. Why? Because the whole Metro Manila and Rizal Province and together with the whole region 3 Central Luzon, that is 7 provinces. So Central Luzon is composed of 8 provinces and the whole Metro Manila. So dyan po kami galing, mga kapatid. So dyan po kami galing sa CLC. So ayaw po naming humiwalay. Ayaw naming maghati-hati, attorney. Dahil masaya kaming magkakasama. Ang buong mga pastor ng CLCI, less than 200 pastors in the whole in one conference only. So 130 na mga district pastors, church pastors, and almost 60. We call it church planter. So so nung na-bifurcate kami, malaki pa rin kami. So, kaya lang mga kapatid ay talagang we salute Dabaan Church being the model of combined offering plan, being the model of faithfulness. Amen? Na-bifurcate, nag-first constituency kami, wala kasi dyan, na-project na ba dyan? Yung presentation. Okay. So, yun mga kapatid, so na-bifurcate kami last November. November lang. So, 5 months pa lang po kami. Kaya pumunta po kami dito sa NDM, Northern Davao Mission, nag-benchmarking po kami. At least yung mga best practices or whatever it is, so at least maganda yung natututo ka sa ibang mission. We choose the NDM, Northern Davao Mission, sapagkat sila din yung baby pa rin. So we have same feelings, same experiences. So dito sa Northern Davao Mission, parang pang-4 na taon pa lang nila. So 4 na taon sila, kami naman ay pang-4 na buwan. So in behalf of CLPM, our President, Pastor Jerry Estabillo, is very familiar with this church. You know him very well. He is our present first ever president ng CLPM.
CLPM right now is composed of 7 provinces. So malaki pa rin kami. So 7 provinces pa rin po kami. So it composed of the whole province of Bataan, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, and Aurora. So yan po ang buong teritoryo po ng Central Luzon Provinces Mission. Okay lang kahit na wala na po yung kwan. So yun po ang CLPM. So meron po kaming worker na district pastor, 56 po ang aming mga district pastors. And we have also a church planter, it's around 16. So 56 plus 16 ay 72 ang aming pong mga worker. And plus, meron po kaming 18 schools na elementary. Kaya nung na-bifurcate pa rin kami, talagang malayo pa rin. So the farthest territory that we have, so meron kami pinakamalayo, Patmos, Isla, travel around 12 hours plus 8 hours sa bangka. So kaya malayo, so yun pa rin po ang aming yung dulo. We call it Palanan, we call it Patmos. So yun ang amin pong teritoryo mga kapatid dito sa Central Luzon Provinces Mission. Maliit lang po yung office namin, wala pa po kaming office. Maliit lang po, kagaya lang po ng ganito. Itong simbahan na to, ito na po yung office namin. Ganito lang po kaliit ang aming office. Parang cubicle style or call center style. Ganun lang po ang amin pong office. My wife is also from Zamboanga. Ang akin pong wife ay taga Zamboanga man. Kaya lang hindi man ako matuto magsalita ng Bisaya. Pero taga rito po yung wife ko sa Zamboanga. Specifically, in the city of Dipolog. Yung akin pong wife, mga kapatid. So kagabi, dumating na po yung, umalis na po yung mga kasama namin. Siyempre, magkakasama po kami. Galing po kami ng Northern Davao. Nag-island hopping kami ng Samal. Nag-tour kami kahapon sa Davao. Umalis ako ng Davao kahapon around 3:30. So nakarating ako kagabi ng 12:30. Buti na lang sinundo ako ni attorney. First time ko pumunta po rito sa Butuan. Wala pong kakilala dito. Sanay naman po ako magbiyahe ng mag-isa. So ganun mga kapatid. Sinikap ko po na makarating po dito sa Baan. One of my purpose and main purpose bakit po ako nandito. Kasi mga kapatid ay talagang ang amin pong Pangulo, Pastor Jerry Estabillo, ay kanya pong hinahangaan ang Baan Church, the model of combined offering plan. Amen? Sa amin po mga kapatid, hindi po namin alam ang combined offering plan. To be honest, to be open my heart, we do not know what is combined offering plan. Wala kaming pakialam sa combined offering plan. Before, wala kaming pakialam. Naging familiar lang kami ng combined offering plan that was last January 2025. Itong January lang kami na open patungkol sa combined offering plan. Why? Kasi galing kami sa isang malaking conference na kaming mga pastor, parang takot kami mag-promote ng stewardship. Kasi galing kami sa malaking conference na ang pera kusang dumarating lang. So, kung lang mga kapatid, so ang conference before ay meron siyang income na almost 400 million in a year. So, wala kaming kwanso sa amin, kaya sa amin, parang
Yung mga pastor, wala kaming effort or determination to promote and educate what is combined offering plan. Talagang zero kami. Zero knowledge kami what is combined offering plan. Tanging si Pastor Jerry lang ang sigaw ng sigaw, promote ng 10% or more. So, wala kaming palo. So, matigas kasi ulo namin eh. Matigas ang ulo namin sa kwan. Kaya lang nung na-bifurcate po kami, I was elected as the stewardship director of the Central Luzon Provinces Mission, CLPM. And stewardship for me is not about money. Stewardship for me, it's not about tithe. Stewardship for me is not about combined offering plan. Stewardship for me, it's all about faithfulness. It's all about relationship. It's all about relationship. I am breaking the barrier in our mission in terms of combined offering plan. Because our disparity index, or we call it liberality index, dito sa mission nyo man dito, ang tawag man ay generosity index. Ang liberality index sa amin ay hindi ko naman kinakaya. It's all about 1.6 or 1.8. Mababa. Mababa ang aming offering. Mababa. Pero it is because of the effort. Ang ginawa po doon ay talagang maganda ang pasimula. It is because of our own President, God First. At until now, yung God First Morning, kinopya man pala sa an hour at dawn. Sabi ko, dito mo pala kinopya, Pastor, yung God First Morning natin. So, dito pala kinopya yung an hour at dawn. Sa amin, sinumulan namin ng God First Morning. Nakagising na kami every 4 o'clock in the morning. Simula kami last December 2024 at until now, nagpapatuloy pa rin kami. So, yun lang po ang sa aming mission. And then we rally together the combined offering plan. Ako man bilang stewardship director, kwento lang muna ako kung ano yung aming karanasan. So, nagrally kami. Ang aming simbahan, it's less than 300. I don't know what is the exact number of our churches. Sa buong CLPM, ay kulang-kulang 300 pa ang aming simbahan in our present situation. So more than 300 churches, mayroon kami. So sabi ko, Panginoon, paano ko i-educate ang mga kapatid patungkol sa faithfulness, especially in the context of combined offering plan. Kasi talagang wala talaga kaming knowledge nung na-open lang kami yung Team Gugma. So may mga nag-testimony, unti-unti na open what is combined offering plan na itinuro din ni Pastor Jerry Estabilio. So ang aming ginawa, the whole month of February and March, mga kapatid, ay talagang pinatawag ko ang head elders, stewardship leader, and treasurer. So, every Sunday, wala talaga kami pahinga. Every Sunday ay nagpapatawag kami ng, I call it spiritual empowerment about stewardship. Elder, treasurer, and stewardship leader. Alam niyo, ang mabuting balita, mga kapatid, ang mabuting balita, habang kami nagpo-promote ng combined offering plan, wala man nagkontra. Ang akala namin before, may magkontra. Ano yan? Pera-pera? Ano yan? It's all dahil wala na kayong pera. That is what natural response of being selfishness or being negative.
Kaya lang, nung nagpo-promote kami, we educate the treasurer, elder, and stewardship leader. We promote it, the faithfulness. Sapagkat ang aking introduction, stewardship is not about money. Stewardship is not about combined offering plan. Stewardship, it's all about relationship and faithfulness to the Lord. So, wala mang kontra, attorney, tungkol sa combined offering plan. Many of our constituents member, we encounter, they call it, Pastor, bakit ngayon lang? O kinikilabutan man ako ngayon ba? Sabi ng mga kapatid, Pastor, bakit ngayon lang tayo nag-aaral ng combined offering plan? So parang sinisiba kami. Meron pang isang kapatid, sabi niya, he's a vice mayor in the Aurora province and also a businessman. Sabi niya, Pastor, sabi niya, buti na lang nahiwalay tayo sa CLC. Bakit inatuto tayo ng combined offering plan? Natuto. Kaya dito mga kapatid, i-report ko po sa aming mission at ipagmamalaki ko. At alam ninyo, sa tuwing nagle-lecture kami, ipinagmamalaki ko ang Baan Church. Sa inyo, sa hindi, pinagmamalaki ko ang Baan Church. Pagkatapos ko promote na matagal ang combined offering plan, look at Baan, the model of combined offering plan. Nagmamalaki kasi galing kay Pastor Jerry Data. Pinagmamalaki ko ang Baan Church sa bawat probinsya. Nagpapatawag kami. Ay magle-lecture ako ng combined offering plan. At the end, at the appeal ng lecture, look at Baan Church. Magkano ang ikapo, ganun din ang kanilang offering. It's more than pa 11.5 ang liberality index. At sasabihin ko sa kanila, tignan nyo ang simbahan nyo, ito lang, sasabihin ko din, ops, ito lang ang simbahan ng, for example, San Ildefonso. Papakita ko sa mga kapatid, ito po ang inyo pong liberality index or generosity index, 2 pesos or 1 pesos. What do you think? So, yun mga kapatid, kaya kami po ay nagpapasalamat sa Iglesia ng Baan for being the model of faithfulness, mga kapatid. Especially about tithes and combined offering plan, mga kapatid. So, ganun po siya. Okay, 9:15. Matapos ako ng 9:40, sabi ni Elder. Sabi, ganun lang. Kasi kung man ako, mahigpit man ako sa oras. So, ayoko lang lalagpas, mga kapatid. So, yun po, nasabi ko na po sa inyo lahat, mga kapatid. Ang dahilan lang ng aking pagpunta rito, makita ko what is Baan Church, makapag-benchmark ako, makapag-interview, matuto, at pagkatapos ay, so yun lang po, makita ko yung mga datos, at pagkatapos ay, pagdating ko sa amin sa CLPM, talagang, it's empower me again, ma-empower man ako uli, na ang Baan Church ay talagang masigasig, at talagang tapat sa Panginoon, especially sa combined offering plan. Galing din kami sa Tagum. Sa Tagum, sabi din ng pastor doon, Pastor Julie Esteban, ay pastor, meron na rin kami dito gaya ng Baan. So pinakita ni Pastor Julie Esteban yung kanyang PowerPoint ng COP, nandun yung nakalagay yung pangalan ng Baan, kinokopya nila para maging model ng. So, you see mga kapatid, you see the impact, you see the impact of Baan Church not only in Mindanao, but the whole territory of SSD. You made, kayo po ay buhay na Macedonian Church. You know what is Macedonian? Alam naman ninyo kung anong Macedonian. Kayo po ang buhay na patutuo ng Macedonian Church. Bakit? Dahil sa inyo pong katapatan sa Panginoon. Amen? So, thank you. So, galing doon po kami ng Tagum. So, sa pastor, meron na rin kami 10. Mahigit, sabi niya. Pinagmamalaki na rin nila na yung 10.
So what we are dreaming in the office of CLPM, so hindi pa namin makita yung aming datos, attorney, dahil nagpapasimula pa lang kami. Sa lawak ng aming teritoryo, hindi namin ma-update ang aming pag-collect ng tithes and offering. Kapag hindi mo na-update, kapag hindi updated, ang pag-gather ng tithes and offering came from the local church, hindi namin makita yung actual kung nakaka-epekto ba. Pero mga kapatid, honestly, marami na rin kaming mga simbahan because of the introduction of the Team Gugma. May mga biglang umakyat, elder. Dati galing sa Generosity Index ng 1.5, nagiging 6, nagiging 8. Meron na rin kaming ganong simbahan ngayon. So kaya lang yung kabuuan hindi pa namin makita. So yun ang aming target, mga kapatid, yung tumaas man lang. So what I'm dreaming, sabi ko kay Pastor Jerry, Pastor, kahit 6 lang sana. Kahit 6. So pangarap lang yun kasi kahit 6 lang sana, umangat man lang ng 6% ang liberality index or generosity index ng CLPM, okay na tayo. Bakit? Maluwang po talaga ang aming teritoryo. Ang aming pinakamalaking pasanin sa ngayon ay pataasin ang combined offering plan na makasusupport sa maraming gawain, especially in our territory, because we have 18 schools. Meron kaming 18 school, marami kaming mga teacher. Pag sinabi natin mga teacher, ang kanilang sweldo talaga ay talagang missionary talaga. So talagang, yun ang nakikita namin. Nakita namin ang combined offering plan bilang solusyon sa mabagal na paglago ng gawain. Alam niyo mga kapatid, mabagal. Buti sabi dito sa Mindanao, medyo mabilis. Sa amin, pa rin. Kaya lang, kung magiging tapat pa ang mga kapatid, sa bagay, sinabi naman ni Mrs. White, anong sinabi ni Mrs. White? Sinabi ni Mrs. White, kung magiging tapat lang ang bayan ng Diyos, ang kanyang kabangyaman ay aapaw at mapupuno at bibilis ang gawain ng Diyos. At the end of the day, hindi tayo maliligtas ng ating pera. At the end of the day, hindi tayo maliligtas ng ating kayamanan. At hindi rin tayo maliligtas dahil sa ating pagbibigay ng ikapo at ng ating mga handog. Ang magliligtas sa atin, walang iba, kung hindi si Kristo na ating minamahal, na siyang nagbigay ng buhay sa atin. It is dahil sa kanyang pag-ibig, mga kapatid. Ngayon, tumutugon lang tayo sa pag-ibig niya. Nagsusukli tayo ng ating katapatan. Why? Because God is faithful to us. In return, we must be faithful to Him. So yun mga kapatid, ang dito, 9:40. Gusto ko lang idiin sa inyo ang we are called to be faithful. Hindi na ako magle-lecture. We are called to be faithful. Paulit-ulit sa Biblia, ang salitang kayuman ay binhi ni Abraham. So sabi ng Biblia, kayuman ay binhi ni Abraham. Alam niyo yung binhi, ano? You are came from the seed of Abraham. Why? Who is Abraham? Abraham is the father of the faithful. Abraham is the father of the faithful. You will belong to the seed of Abraham if you are faithful. Example. Zacchaeus declared, si Jesus bumisita man ba sa bahay ni Zacchaeus. Na-encounter ni Zacchaeus si Jesus. And Jesus wants to visit Zacchaeus in his home. Then, naramdaman ni Zacchaeus
ang pag-ibig ni Jesus. Jesus treated Zacchaeus not as a sinner, but a special sight in him. Trinit ni Jesus si Zacchaeus hindi makasalanan kung hindi bilang anak. Despite of his unfaithfulness, sapagkat si Zacchaeus ay hindi tapat, si Zacchaeus ay magnanakaw, si Zacchaeus ay talagang, but he desire to see Jesus. Nung naramdaman ni Zacchaeus si Jesus, mga kapatid, naramdaman ba niya ang pag-ibig ni Jesus? Nag-declare si Zacchaeus. Anong declare niya? I return all. Kaya nga kapag mahal, kaya pag once na maramdaman mo ang totoong pag-ibig ni Jesus, hindi mo kailangan ng maraming lecture. Hindi mo kailangan ng maraming information pagdating sa pagbabalik. Zacchaeus, naramdaman niya yung pag-ibig ni Jesus. Ang sabi niya, ibabalik ko lahat. Kung meron akong dinaya, ibabalik ko ng 4 na beses. Alam niyo, sabi ni Jesus kay Abraham? Sabi ni Jesus kay Abraham, mga kapatid, ay, ang sabi niya sa talatang 9, Lucas chapter 9 verse 19, at sinabi ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas. Sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. You see? Sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, pagkatapos na maramdaman, pagkatapos na mag-declare si Zacchaeus ng kanyang pag-ibig sa Panginoon, giving and returning is a declaration of our faithfulness to the Lord. Giving and returning is a declaration and a testament of our relationship, a living relationship with Jesus. Nagpatotoo siya. Kaya sabi ng Panginoon kay Zacchaeus, sa dumating sa bahay na ito ang pagkaligtas. Sapagkat siya din ay anak ni Abraham. Why? Because Abraham is the father of the faithful. The father of the faithful. And we must be part of his generation, sa kanyang kaharian, mga kapatid. Maging bahagi doon. How, mga kapatid? Paano? Abraham is willing to go. Abraham is faithful. Why? Because he is willing to go. Tinawag ng Panginoon si Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong bahay. So mga kapatid, we are called to go. Sabi ni Attorney kagabi, napakaganda po ng inyo pong programa. Mga kabataan namin ay nagbo-voice of youth, nangangaral. We are called to be faithful to go. Not only returning our tithes, not only giving our COP, but personal effort is very important in response to God's faithfulness. Mahalaga po, mga kapatid, ang ating pakikisangkot at paghayo sa misyon na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. There is no other purpose. Walang ibang purpose ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Na we must go. Kaya nga meron tayong programa na Harvest 2025 that the aim is every member wants to be involved in God's mission. Abraham is willing to go from his comfort zone. Maganda na sana buhay ni Abraham, mayaman, okay. Pero sabi ng Panginoon, umalis ka Abraham sa iyong bahay. Umalis ka sa iyong lupain.
Sometimes God is calling out to go out. Sometimes God is calling us to go out from our comfort zone. Why? Because God wants to accomplish great things for Him. God wants us. God wants to use us in order to accomplish great things for His mission. Dito man mga kapatid ay maraming simbahan dito magkakatabi. So sa amin sa Luzon ay talagang marami pang mga lugar ang talagang malalayo pa ang simbahan. So remember mga kapatid, tayo po ay inatasan ng Diyos na humayo. Meron tayong misyon ang bawat lingkod. Kailangan ang pagtugon sa pagtawag ng Diyos. The church needs to go. The Baan Church needs to go. The Baan Church needs to get involved in Harvest 2025. Mrs. White said in Steps to Christ, page 77, when the love of Christ is enshrined in the heart like sweet fragrance, it cannot be hidden. It cannot be hidden. Hindi nyo po maitatago ang inyo pong pag-ibig sa Panginoon. It's a natural outcome. Because you love Christ, you give all to Him. You love Christ, you can return what is due to Him. Because you love Christ, you give what is due for His work. You love Christ, you cannot, sabi ni Miss White, when the love of Christ is enshrined in the heart, like sweet fragrance, it cannot be hidden. The main motivation of our returning and our giving, it is because the love of Christ enshrined in our hearts. So it cannot be hidden. Sabi ni Miss White, its holy influence will be felt by all with whom we come in contact. Next point, Abraham is the father of the faithful. He is willing to go. Abraham is the father of the faithful. He is willing to obey what Jesus wants us to accomplish. Bakit man tinawag si Abraham na father of the faithful? Because he is willing to obey whatever the Lord's command. Whatever be the Lord's command, Abraham is willing to obey. Because the Bible says, when si Abraham ay yumaon ayon sa sinalita ng Panginoon. Ahayo si Abraham, makikinig si Abraham sa salita ng Diyos. Ano man yung sabihin ng Diyos kay Abraham, sabi niya, nakikinig, sumusunod si Abraham. Kaya pala tinawag ng Biblia na si Abraham is the father of the faithful. Whatever God's command to him, kahit pa ialay man niya ang kanyang anak na si Isaac, he is willing to obey. He is willing to obey. He can give everything, whatever he has. Kahit na ano meron siya, ibibigay talaga niya sa Panginoon. Why? Because Abraham and God has a living connection. Merong buhay na relasyon, merong magandang relasyon si Abraham at ang Diyos. You cannot obey. Hindi ka susunod kung hindi mo kilala ang nag-uutos sa iyo. You cannot give, you cannot return the tithes and combined offering plan kapag ang pag-ibig natin sa Panginoon ay hindi pa nabubuo. It cannot be. It cannot be. Ang si Abraham, anuman ang sabihin ng Diyos, sumusunod siya. Why? Because Abraham and God has a living relationship. Merong buhay na relasyon si Abraham sa Panginoon. So let me remember, sa pagsunod sa Diyos, kailangan nating isama ang ating pamilya. Sa pagsunod sa Diyos, kagaya ni Abraham, sinama niya yung kanyang buong pamilya, pamangkin, si Lot. So, sinama niya mga kapatid, sa pagsunod sa Diyos, kaakibat nito ang sakripisyo. Sa pagsunod sa Diyos,
Kaakibat nito ang ating mga ari-arian na magagamit sa gawain ng Diyos. Yan po ang karanasan ni Abraham. Kaya nga sabi dito ni Mrs. White, ang walang pag-aalinlangan na pagsunod ni Abraham ay isa sa kapansin-pansing katibayan ng pananampalataya na makikita sa buong Biblia. Kaya nga tinawag ng Bible, tinawag ni Jesus si Zacchaeus na ikaw man din ay anak ni Abraham. Bakit? Pinahayag niya ang kanyang katapatan sa Panginoon. Pang-apat, why Abraham is called to be faithful? We are called to build the altar. So, si Abraham ay faithful. Wherever he goes, kahit saan siya pumunta, he is willing to build an altar for the Lord. Abraham, mga kapatid, hindi kinakalimutan ni Abraham. Kaya sabi dito, siya nagtayo doon ng dambana ng Panginoon. Kahit saan pupunta si Abraham, nagtatayo siya ng dambana sa Panginoon. Being a faithful, bilang mga tapat na anak ng Diyos. Tatandaan niyo po mga kapatid, huwag po nating kakalimutan na itayo ang dambana ng Panginoon sa ating mga tahanan. Mrs. White said, Volume 3, Testimonies for the Church, page 62, our work for Christ is to begin with the family. Me being the father, meron pa akong 2 anak, maliliit pa. One of my duties is to build an altar in my family. You must build an altar for the Lord. Mrs. White said, our work for Christ is to begin with the family. Huwag niyo pong kakalimutan ang inyo pong pamilya sa pagtuturo ng katapatan sa Panginoon. Why? Because the biggest loss, broken worship altar. Ang pinakamalaking lugi natin kapag napabayaan na ang altar ng tahanan. So, Abraham, mga kapatid, he is a faithful. Why? Because wherever he goes, kahit saan siya pumunta, Abraham, nagtatayo siya ng dambana sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, kaya sabi ng Bible, kayo man din ay binhi ni Abraham. Ano pa mga kapatid? Why the Bible called Abraham is the father of the faithful? Because Abraham is willing to return what is due to the Lord. First time in the Bible na mabanggit yung salitang ikapo noong nagbalik si Abraham kay Melchizedek. Melchizedek is not only a priest but also a king. It is a first time in the Bible returning tithe to the priest and to the king. Nagbalik man ba siya? Nagbalik man si Abraham ng kanyang ikapo. Tapat, mga kapatid, si Abraham. So, yun mga kapatid, ang sabi ng Bible, lahat ng pagpapala ay galing sa Diyos. Everything, all came from the Lord. Wala tayong pag-aari sa lupang ito. Even our breath, even our strength, even our life, everything comes from the Lord. Lahat mga kapatid galing sa Diyos. Wala po tayong pag-aari sa lupang ito. Why? Because God is the creator of everything. He creates the heavens and the earth. Ang Diyos lamang ang pupurihin sa lahat ng pagkakataon. Ibalik po natin ang ating ikapo at mga handog sa Panginoon. Ang pagpabalik ay pagkilala sa Diyos. Lahat ng kayamanan ay mula sa Panginoon. Lahat ng ating tinatangkilik ay mula sa Panginoon. Kaya sabi ni Atty. kagabi ay ang combined offering plan, it's all about character development. Bagay, sinabi ni Mrs. White. It's all about revival and reformation.
It's all about spreading the gospel. So, Abraham is a faithful person in terms of returning what is due to the Lord. Tithe is returning as out of God's blessing. Tithe is returned based on our income and increase. Tithe is returned in cash and in kind. Tithe is returned by the believer, disciple, in relationship with God. Tithe is returned for the believer. Tithe is a return as an act of worship. Tithe is returned to God, to His storehouse. So yun mga kapatid. Panglima, why God called Abraham the father of the faithful? Okay, nandyan pala. We are called to be a blessing. Tayo po ay daluyan ng pagpapala. Binibigay ang pagpapala ng Diyos sa atin. Daluyan lamang po tayo ng pagpapala ng Diyos. When you cut, kapag kaating ititigil na, sa bagay, sinabi ni Mrs. White, kapag kaating pinipigilan ang ating sarili sa pagbabalik ng ikapu at handog, hindi lamang natin ninanakawan ang Diyos, ninanakawan din natin ang ating sarili. So yun ang sabi ni Miss White, mga kapatid. So, pang-anim, we are called to be a blessing. Not only to this church, but you are called to be a blessing to the community. Wherever you are, make it sure that you will be a blessing to all. So ano pa mga kapatid? Last, we are called to sacrifice and serve. Ano yung sacrifice mga kapatid? In the Bible, sacrifice, combined offering. Offering is a sacrifice. Tithe, that is for the Lord. Hindi natin pag-aari ng Diyos. Sacrifice offering, mga kapatid, nakurot sa puso. Nakurot sa puso. Kailangan nating ibinibigay bilang sakripisyong handog ang ating mga offering sa Panginoon. Tatandaan niyo po mga kapatid, we are seed of Abraham. God is calling us a faithful. Tayo'y tinatawagan ng Diyos na maging tapat. And we praise the Lord because of you, because of Baan Church, the model of faithfulness. Amen? You are the model of faithfulness. Mga kapatid, model po kayo ng katapatan. Ang salitang Baan Church, umaalingaw-ngaw kahit saan. Bakit? Ang mga tao doon, tapat. Amen? Nandun man kami, nagle-lecture man kami. Sasabihin ko, look at Baan Church. They are faithful to the Lord. Nabuo ang malaking pag-ibig ninyo sa Panginoon. Magpatuloy po kayo sa inyong katapatan sa Panginoon. At patuloy po namin kayong idadalangin na patuloy po kayong pagpalain pa ng Panginoon sa maraming pagkakataon. Amen. Ang oras ko po ay 9:40 lang, sabi ni Elder. Sige. Sis, pwede po akong paabala? Paabot nga po ng maraming kayamanan po dyan eh. Okay. Bilang amin pong pasasalamat, dala-dala ko po ang certificate na ito, mga kapatid. Kami po, from our office, from the Central Luzon Provinces Mission, kayo po ay ang amin pong guest speaker nung amin pong God First Morning, January 6 to 10, 2025. Very po sa amin yon, very special po sa amin. Bakit? Sa pasimula ng aming misyon ay nagtatagpo kami ng God First Morning. Sa pasimula ng aming misyon, ang amin pong guest ay ang Team Gugma. Kaya kami po ito lang po ang aking pinakadahilan ng aking pong pagpunta rito ay magpasalamat po sa Baan Church sa pamagitan po ng amin pong pagbibigay ng certificate. Papel man ito, kapirasong papel man, pero ang kapirasong papel na ito ay galing po sa puso namin. With
with our administrator. Kilala naman ninyo si Pastor Jerry Estabillo. So hindi ko alam kung kompleto ito. So nais kong basahin ang nilalaman ng certification bago ko iabot. Certificate of Seventh-day Adventist Church, Central Luzon Provinces Mission. Certificate of Appreciation is presented to Team Gugma in sincere appreciation for graciously serving as guest speakers during our God First Morning Special Edition from January 6 to 10, 2025. Your inspiring messages and special guidance have profoundly made an impact to the viewers. Alam niyo mga kapatid, hanggang ngayon, yung amin pong mga members, meron po kaming member sa CLPM, 40,000 ang aming member. So, marami sa aming member kapag sinabi mong Baan Church, COP yan. Pag sinabi mong Baan Church, mga kapatid, model. Kaya kilala po kayo ng amin pong lahat ng member ng Central Luzon Provinces Mission. Hindi po namin kayo itinataas, pinupuri po namin ang Panginoon because of yung mga kapatid. We praise the Lord because of your faithfulness. So, thank you for sharing your gifts and spreading God's love. Sabi man ni Pastor Jerry, nag-chat attorney, sabi ni Pastor Jerry, ay, Pastor, kindly extend my regards to all Team Gugma, Team Baan Church. Kaya, yun mga kapatid. So, given this 11th day of January pa man binigay ito, ngayon ko lang dinala. So, sign, our President, Pastor Jerry Estabillo, our Executive Secretary, Pastor Raylord P. Reyes, and our Treasurer, Sir Joel Manlungat, and yours truly, the Stewardship Director, Pastor Nelson Antonio. I would like to call Elder Attorney Jonald Serrano for mga kapatid. Okay, dyan lang po kayo, Elder. Thank you po. God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And also, a sincere appreciation to Attorney Jonald Rojo Serrano for being our guest speaker. Attorney, God bless po sa inyo. And also, the Baan Church Children's Ministry. Sino ba yung ating kwan dito? Children. Wala? So, sino pwede tumanggap? Sige po, sister. Thank you sa inyo, no? Wala na tuloy kayong cameraman. Thank you, sis. God bless sa'yo. And also, September Joyce, Franco Manaban, she's here. Yun. Thank you. So, from the bottom of our heart, from the administration of Central Luzon Provinces Mission, so thank you. God bless you. And also, Samuel Bihing. Yun, sige. So, thank you po, sir, for being our speaker during God First Morning. Thank you. God bless sa'yo. And also, Sister Lori Torpias Esquela. Okay, thank you. Sister Lori, thank you. So, thank you po sa Baan Church na nagbigay ng impact sa aming maraming kapatiran sa CLPM. Sister Lori, God bless sa'yo. And also, the last but not the least, IC M. Baratas.
Sister Icy. Ayun, thank you. So, kung meron mang, lahat ba nabigyan, Elder? Okay, so, nabigyan naman po lahat kasi yung Team Gugma, yung buong Baan Church. Sister Icy, thank you ha. Oh, thank you for the testimonies and inspiring messages. So yun lang mga kapatid, from the bottom of our heart, CLPM, nagpapasalamat po kami. Daghang salamat sa Baan Church. So, nais ko po kayong ipag-pray. Let's bow our heads for prayer. Dakilang Diyos, salamat. Salamat sa pagpapahintulot na makarating sa iglesyang ito ng Baan Church. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iglesyang ito ay nabuo ang malaking pag-ibig nila sa inyo. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat ang iglesyang ito ng Baan Church ay modelo ng katapatan. Modelo sa lahat ng bagay. Kaya nga, Panginoon, ako bilang inyong ministro, akin po silang idinadalangin at itinataas sa inyo pong banal na pangalan. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng kaanib ng iglesyang ito. Sila man ay narito sa butuan, pero ang iglesyang ang pangalan ay Baan, ay umaalingaw-ngaw, hindi lamang sa lugar na ito, kung hindi nakarating hanggang sa Luzon. Hanggang kung saan man, Panginoon, mapakinggan ang salitang Baan Church. Amin pong naaalala ang katapatan ng bawat kaanib ng iglesyang ito. Panginoon Diyos, bless them abundantly. Bless them with all your heart. Panginoon, salamat po sapagkat meron kayong iglesia kagaya nito na naging tapat at halimbawa sa lahat ng iglesia sa aming kapanahunan. Pagpalain niyo po ang bawat kaanib, bawat officers, patuloy po silang magtapat at sama-sama kaming gagawa hanggang sa ikalawang pagbabalik ng aming Panginoon. Itong aking pong dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So happy Sabbath po mga kapatid.